Welcome to Lecheng Pag-ibig To. New episode every Wednesday. Interesting episode for today. It's not what we normally do, but it's something we need. We all need, I think, as Pinoys. We have with us. Kasi minsan, hindi mo maintindihan, parang feeling mo nandun ka lang sa level na yun. You work so hard, but it seems like hindi ka nakaka-save. Na-experience mo na yun? O kaya, pwede rin namang save ka ng save, pero parang talo ka kasi nasa bangko lang yung pera mo. Or you Hindi just mo alam don't kung saan lalagay. Tama ba na gano'n, na nasa bank lang siya? Pwede rin namang gano'n. Or it gets overwhelming. Na gusto mong mag-invest dito, yung other friends mo mag-invest dyan, invest dito. Hindi mo alam ikaw, saan ka ba bagay mag-invest? Kailangan ba maraming pera? Kailangan ba you're in the millions to invest? One thing that I always, I've mentioned on the podcast is the problem with us in the Philippines. Although we study accounting, we study finance in school, nobody really teaches us how to handle money. Correct. How to handle accounting, marunong tayo. Pero pag may pera ka na, we don't know what to do with it, how to properly use it, save, Invest. unless you start reading the books. But you can read the books, pero minsan, it teaches you the basics, pero hindi mo na alam paano, where to go from there. So we have, of course, the one and only Mr. Randall Tiongson joining us today. And My pleasure. Thank you for being with us on this episode. We have so much to tackle, so much to talk about. And mind you, this is not a paid thing. Yeah. Kung nag-expect kayo na sponsored to ng isang banko or something, hindi. Hindi. Nandito lang tayo to talk about how to save properly, how to invest. Can I invest? How to fix my cash flow? Where do I even start? Now that I'm, if you're making money or whatnot. So Randall, welcome to the program. Thank you for having me. Salamat. So, usapang pera tayo ngayon. Dapat Game. napapanahon. Yeah. Kasi kahapon lang, kakakita natin ng mga bulto-bultong pera na nasa billiard table. Nasa table lang. Tama ba yun? Nasa Tama table ko, lang kung dapat. nakilala nila si Sir Randall, baka na-invest nila na maayos yung pera nila at naubos. Oo, hindi sa casino na. Hindi Kaya napatalo. nga, hindi napatalo sa casino. Pero, siguro, sino ba mauuna sa Go atin? ahead, Mauna na start. ako. Unang tanong is, ano ba yung number one problem ng mga Pilipino pagdating sa pera? So, generally sa mga Pilipino, hindi tayo marunong mag-ipon, mahilig tayo umutang, and medyo magastos tayo. Pag sinamarize mo, Parang lupin. Tatlong problema. Sige, Magastos summarize tayo, natin, Hindi tayo nakakaipon. Dami tayo utang. balikan natin. Number one, dahil magastos tayo, hindi tayo makaipon. Correct. Dahil hindi tayo makaipon, umuutang tayo. At hindi tayo mahilig magbayad ng utang. Yun pa yung problema. So, Totoo mayali yun. yan. Yung mga tumatakbo sa Totoo, utang. di ba? I mean, Mapa sa bangko man yan o sa tao. Honestly, meron tayong entitlement perspective na utang ako, tapos sobrang hirap maningil. Ikaw, pag nagpautang ka, hirap Sila maningil. pagalit. Diba? Maniningil ka, sila pagalit sa'yo. I'm speaking natin sa Tapos minsan, Bombay. ikaw pa yung nahihiya. Ano ba kasabihin niyo? Bombay. Personal experience. Ano, sila, diba? Ikaw na, pera mo yun eh. Totoo. So, yun yung mga problems. So, pag tinignan mo, ang baba ng savings rates natin, di tayo nag-i-invest, di tayo nag-prepare ng retirement. So, lahat yung dikit-dikit. Kaya, medyo yun ang naging issue natin. Pero, hindi naman kita mo naman, dami nating malls, grabe ang online Oo shopping. nga. Oo nga. So, yun yung mga priorities talaga. Priorities. Sir, bakit ganon yung ugali ng Pilipino sa pera? Well, unang-una, personal finance. Personal finance yung topic natin. Number one, behavioral talaga yan eh. It is really more behavioral than mindset. I mean, it's really more mindset than actually yung Behavior. yung head knowledge mo. So, 80% behavior, only 20% skill or head knowledge. So, kahit na marunong ka humawak ng pera, kahit na marunong ka kumita ng pera, pero di ka marunong humawak, maubos ka rin. Are you telling me na, okay, could it be a factor na sobrang nating stressed sa Pilipinas na yung retail therapy natin ay alam mo yun, parang ito Mataas. na lang, Deserve ko to. Boom, ito na lang yung, oh my God, I work so Result hard. yan also, but kasi nga dahil sa behavioral problems natin sa money, yung ability, unang-una cultural to. In Na the magastos sense tayo, magastos ng Pilipino. Na yung concept natin of preparing for the future, saving for the future, medyo hirap tayo. Kasi feeling natin, tinrabaho ko to, kailangan enjoying ko to. So yun na may ganun perspective. Is that wrong na thinking ba mindset? yun? I work so hard. So Okay na mag-enjoy as long as nagtitipid ka pa rin. As long as nag-save ka for the future. Ang problema natin, yung inability natin to save. Doon nag-start eh. So meron tayong ability to earn, pero yung ability to save, yun yung problema natin. let's break it down. What
is ano yung saving, ano yung investing? Is it the same thing or are we looking at two They're different related things? kasi hindi ka naman pwede mag-invest na hindi mo sinasave. Saving is the entry point. Saving is your ability not to spend everything. Kasi ang tunay naman na siguro formula to build wealth is spend less than what you make. Correct. Diba? Yung number one naman live below your means. Yun Not yung live problema within na. your means. Below. Live below. So, yun na pala, bago na. Below your So means. marami talagang context yan. And agree. Mahal ang bilihan sa Pilipinas, mababa ang sweldo natin. They're all compounded. Pero bakit kahit OFW, ang laki na ng sweldo, di pa rin makaipon? Bakit ganun pa rin? Although hindi I natin travel- OFW, malaki sweldo. But generally, mas malaki. Kasi yung conversion No, I think there are a lot of Filipinos na hindi malaki yung sweldo. Mas marami pa ring OFWs who are parang ang trabaho sa ibang bansa are helpers. Yeah, pero ang helper sa Middle East does not earn the same as a helper here. Yes, pero So what I'm saying is, ang income ng OFW compared to a Filipino staying here, same trabaho, Yeah, is pero always mas malaki higher. yun nasa ibang so ibig bansa. sabihin nun, their capacity to earn is higher. yeah. So if your capacity to earn is higher, your capacity to save should also be higher. Is it still But it doesn't happen. Pero is it still higher? Kasi pag pinadala na nila yun dito, hindi lang naman kadalasan sa Yun. pamilya nila. Kumbaga, pag pinadala nila yun dito, hindi na malaki pa rin yung sweldo nila. Himayin natin Oo. Ang sinasabi natin, capacity to earn. Yeah. Ang problema natin is the way we spend. Uh-huh. Bakit the way we spend? Ako pupunta ako ng Hong Kong, pupunta ako ng Singapore. I will now earn 25,000. Pababalik ko ngayon yung 20,000 dito. Yes, Question yes. is, bakit ko kailangan pabalik yung 20,000 dito? Para sa pamilya nila. Kasi maraming umaasa. Yun yung problema. Yung mga umaasa. Yung problema sa atin is our inability to manage our finances kasi yung dependency ang taas-taas. Diba? Yun ang nangyari. But how did it get to that situation? That Nako, very situation? complex to. No? Number one, family systems natin. Value systems. We love our family a lot That's true. talaga. That's true. One of the great things ng being a Filipino or Asian by nature is we take care of our own. Yes. Pero ang nangyari sa atin is yung dependency. Ito problema. We depend on people na kumikita. Kasi meron tayong entitlement kumikita ka na si Sam. OFW na ito, ikaw naman sumagot ng tuition ng anak ko. Binigay May na natin ganong problema. lahat. Oo. Problema yan from a society perspective. Kasi pag ganyan yung structure mo, you reward the lazy and you penalize the hardworking. Multiply mo yan into hundreds of thousands to millions. So, yan yung problema natin. So, problema natin, like many of our problems, are systemic in nature. Yeah. Kasi nga, embedded sa culture natin. Yung something that's good, naaabuso. Good yun yung I take care of my own. And Pinoy's I hardworking. provide. Diba? I take care of my parents. Compared to a Western context, bahala na kayo. Pero naaabuso siya. Nagiging retirement So, plan yung mga ito anak. story ito ng mga OFW. Oh. Nagkatrabaho ako. Sige. Yung kapatid mo naman, tulungan mo naman. Oo nga. I hear that a lot. Yan. I know because Sometimes I travel. nga hindi lang kapatid. Pinsan. Pinsan. Tito, Oo, tita. tiyahin ko yan. Na-extend. Bakit ka Sagot ko to lahat. Yeah. Kawawa naman yung OFW sa ibang bansa. And sometimes walang naiiwan sa kanila. Kaya nga nangyayari, pag kumikita ka ng malaki dito sa Pilipinas, penalized ka. Kasi maraming aasa sa kamag-anak. Maraming aasa sa kaibigan, kamag-anak. Ganyan nangyayari. So, Kaya question low-key ka lang now, dapat. honestly, Yun ang sinasabi ko, low-key ka Pero, lang. honestly, again, kung dahil may- ikaw yung kumikita, pag hindi ka naman nagbigay, sasabihin masamang sa'yo, tao madam. ka. Ayaw mo naman nakakancel ka. Ayaw mo naman nagagalit sa'yo. I wanna talk about that So- also later, so how now, to deal with that. The problem is, kung ganun perspective, from my system perspective, sisipagin ka pa ba? Diba? Pero, mapapenalize ka. So, unless mataas talaga yung resilience mo, hindi, gagawin ko to para sa pamilya. Tingnan mo, lahat na in-interview, ba't mo ginawa yan? Para sa pamilya. Whether good or bad. True. Ba't ang sipag mo sa boxing, para sa pamilya to. Yeah. Pag nagnakaw, ba't mo ginawa yan? Para sa pamilya to. pa rin. So, it works positively and negatively. Oo. Now, it applies. Kaya hindi mo pwede i-oversimplify. Ay, magastos lang tayo. Merong dahilan yun kung bakit. Systemic, cultural, family values. Yan lahat, dikit-dikit yan. Oo. May binabanggit ka kanina, part kung bakit ganun yung attitude ng mga Pilipino. May behavior ka na nasabi. Behavior. So, stemming Kasi money from, is behavioral. Yeah, stemming from kung paano ka rin lumaki sa isang How you pamilya, kung paano ka gumagastos ngayon, kung paano ka mag-ipon, kung may ipon ka man or wala. Dahil galing yun sa kung paano nakita mo sa magulang mo, pwedeng ganon? To a big degree, you are influenced by how you are raised and what you saw. So, Alam mo, most... I want to stop you guys there for a bit kasi I'm kind of believing that just looking at
not all, let's say 80% of say the businessmen I know, especially yung mga second generation, third generation na, iba rin sila, hindi sila ma-flex. Hindi rin sila, kung paano yung mga parents nila, kung Ganun tahimik din lang, sila. relax lang. Normally. Kumbaga, Siguro may isa, dalawa dyan may lulusot na, okay, ito medyo magastos. Pero tama yun eh. Kung paano ka paano yung kung paano ka nakikita mo. pinalaki. Oo. Kung paano mo nakikita, halimbawa, kung nakikita mo magastos yung parents mo, magiging, yung anak, possibly, maging ganun din. Pero kung nakikita mo yung parents mo are savers, ma-invest, most likely, ganun din yung bata. In behavioral finance, sa study na lumabas, na pag maganda yung upbringing mo, yung maganda yung memories mo sa magulang mo, nare-repeat mo yung patterns. Correct. Kasama yan sa finances. Okay. Nga, minsan pag negative, tendency re-rebel ka talaga. Diba? Kasi pwede naman positive eh. Pwede naman, ay naghirap yung magulang ko, ayoko gawin yan, gagawin. Pero, in more cases, nag-uulit yung pattern. Rather than exception. So pag kunyari, tamad ang magulang, masugarol, ganun, affected yung mga kids, mataas ang probability na uulitin din nila yun. Ganun Kesa dun sa, ay, ayoko gawin yung magulang. Of course, exceptions lagi, no? Ayoko ginawa ng magulang ko, di ko gawin yan. So magkisipag ako. Yun yung naka-highlight eh. Correct. Pero in reality, uulit yung patterns. Maano yan? Teenage pregnancy, all of these things, lahat yan. That's so true. Repeated yan. Psychological Repeated yan eh. Kung ano makita Embedded yan sa culture natin. Yan yung challenge. Kaya ang hirap baguhin yan. Ang hirap i-break. i-break nung Oh. cycle. Of course, education comes in. Yeah. Diba? How to do that. So, yan yung problema natin. So, kung ganyan yung cycle, merong mga nakalabas. Paano Of course, nila of ginawa course, yun? yan. Paano yan? Kasi, halimbawa, if you're earning 25 to 30,000 pesos per month, bago ka Yun na ba pa lang yung nag-work, average? most likely, Ang starting, actually, 18 to 20. Okay. 18 to Plus, 20,000 20 to 30 pesos is a per good month. example. Sige. Kung yan ang kinikita mo, magkano datang napupunta sa savings? Magkano naman dapat yun sa mga panggastos and all? Again, depende sa family structure mo. Yun na nga. Kasi kung pamilya ka na maraming dependent sa'yo. Ubus Pero yan. makakaipon. Ito example na lang kasi we're part of mga scholarship. Bakit nag-fail ibang scholarship? Kasi bibigyan mo ng pang-tuition yung bata. Walang Bibigyan ng baon. pambaon, kukunin pa ng magulang. So, hindi makapasok. Paano yung binigyan namin baon mo? Kinuha ng magulang kasi wala kang makain eh. Mga ganun problem. So, those are systemic issues that needs to be changed. So, kailangan yan. Again, education, pinaka-importante yan. We have to teach. Diba? We have to go out. Kailangan tama yan. Bata pa lang, turuan natin, tamang values. Pinag-uusapan na yung pera. Pinag-uusapan niya. Kasi kung naturuan ka ng tama, di ba? Point mo. Pero, ano credibility mo kung hindi ka marunong makita ng pera? Di ba? So, tama. yan yung one situation. Education is one. Of course, di ba, yung higher, kailangan talaga matuto sila kumita. That's one. Kailangan Yun matuto muna. kumita. Kailangan matuto Matuto kumita. magtrabaho. Oo. Wala ka rin Trabaho, wala ka mag-aral na rin maayos. wala ka rin invest kung wala kang So, savings. yun pa eh. rin. So, you have to learn how to earn money. You have to learn how to spend money. When you know how to earn and know how to spend, then you can start to save. And then, then I can now invest. I can now build wealth. Yan na yung mga future. So, depende ngayon kung sino kausap. Oo. Doon sa mga hindi dependent yung family sa kanila. Kunwari, sarili nila. Let's Sarili say nila Gen yung Zs. pera. Oh, you're starting to make money now. Meron ka ng, you're starting. kinikita ka na, may kahit kinikita ka na, paano. whether So, freelance may or mga whatnot. ganong problema. Yan. Kumbaga, fresh start yan. Yan mga turuan na, yan ang mga madali turuan ng mga for savings, tuturuan mo ng mga delayed gratification. Yan. Kasi Pero how it's much real to should them. you save kung walang umaasa sa'yo and if you're earning halimbawa 25 to 30K, meron kasi sinasabi before dapat daw 30% should go to Ako, the I try savings. to teach people mga 30%. To the 30% would be Savings. Savings. Savings with 30%. Then later on, na-build mo yan. Then ka kuha ng pang-invest mo. Kaya ako 30% kasi nga, let's be realistic, kailangan mo rin naman gumastos. pambuhay. Diba? So 70% is Kakain enough. ka. 20 to 30 is good enough. Kasi over the years, lalaki rin naman income mo eh. Yes. So lalaki din yan. Ang issue dyan, hindi yung amount. Ang issue dyan yung percentage. Ang issue dyan yung discipline. Oo, kasi kunyari, lumalaki kita, lumalaki gastos. Nung nag-start ka, magkano ang gastos mo? Okay? Lumaki kita mo. In the next 5 years, your income probably double. Hindi naman necessarily dapat naging double yung spending mo eh. Pero kung ganun ka, wala maiiwan sa'yo. Sumasabay tayo. inflation. Lifestyle sumasabay. Parang lumaki nakita ko, teka, sasabay ko yung lifestyle ko.
Diba? Para Para... matututo mag-flex. Oo, yun pa. Yun pa. Tapos yung environment, dami niyan. Tapos alam mo, di ka natitigil. dikit-dikit yan. Depende rin sa environment, depende rin sa grupo Totoo sinasamahan mo. Totoo yan. Maganda So yung lahat yan grupong connected sinasamahan. yan. Environment at grupong sinasamahan. Kasi kung ang lagi mo rin mga sinasamahan, hindi rin Yes. magastos, malaki yung chance na hindi ka rin masyado gagastos. And let's Pag admit magastos it. sa mga kaibigan mo, Wala rin Yari ka. matitira sa'yo. Magpalit ka na ng Pero pag kaibigan. magaling sa pera ang mga kaibigan mo, You learn it. wow, Yep. Tsaka you learn it. very important. You have to do that. Nalala ko yung mga anak ko, sinabi ko about influence of friends. So Let's sabi niya, talk Daddy, ulit." Oh. dapat ba pumili kami ng friends? Parang ang pangit pang gano'n. So, pumili kayo. Hindi, pero paano malalaman? Kasi like when you choose your friends initially, Lalo pa kung bagets pa kayo. hindi mo naman maisipin na okay, Diyan pipili ako papasok kasi diyan papasok ang parenting. magaling gumastos to. So, Ano ba? magaling sa pera Diyan to. papasok ang parenting, ang fatherhood. Diyan papasok yan. Kung it's how you raise your children, connected yan, how to, no? Kaya rin maraming kasi wala naman nag-raise ka na maayos eh. Ang taas ng natin, di ba? Single parents, tas hirap yung nanay. So, lahat yan, it's a social problem. Okay, so let's get that out of the way. We admit or we can say na we do have a cultural social problem, but let's talk about the other side of it. You're a fresh grad, you're starting to make your money, could be even somewhere midlife, tapos dun lang you got your break. You know, sige, let me put aside 30%. Let's talk about, may natabi ka na, let's talk about investing, which is already So a you bit start- complicated. Kasi parang, Yes. ang You dami start may- first, Oo. Sam, you have to start first the discipline of ability to save consistently. Okay. Na Kasi dapat ang- every month may ganito kang Kasi yung context sinesave. ng investment natin is money you're willing to, hindi naman burn, mali yung term na yun. But pag in-invest mo kasi kakalimutan mo yan eh. Correct. Yan yung idea eh. Unless Diba? you're looking for a quick Unless return. for a return, Oo, which oo. again will cause you a lot of problems. Correct. So yan yung idea na yan. So kailangan may regular akong perang tinatabi, pinapasok. Ngayon, alin dito yung gagastos And ko this for takes the discipline. future? Like, we're gonna go back to that. It's really Tsaka discipline. your needs are different. Merong short-term, mid-term, and long-term. So, doon na papasok yung financial planning in the sense. Alin dito yung kailangan ko? Like, example, emergency fund. Yan yung problema ng maraming tao. Walang emergency Nung fund. pandemic, lahat tayo kamot ulo. Like, lahat tayo na walang Daming tayong- bumanga. Diba? kaya Tayo lalapit mismo, sa'yo. walang trabaho. Pwede bang humiram ng pera? May emergency ko. Bakit? Nanganakapisis ko eh. Emergency ba yun? Di ba 9 months? Dapat pinaghahandaan yun. Correct, diba? correct. Tama. oo. Tuition. Pampa-hospital. So, meron kang Oo. short-term needs, meron kang mid-term needs, at meron kang long-term needs. Yeah. So, dapat doon nakastakto yun. Ang investments mo, pang long-term needs yan. Okay. Later on, mag-aasawa ako, bibili ako ng bahay, edukasyon ng anak ko, retirement ko, yan yung mga long-term na yan. So, pag sinabi mo long-term, you're thinking about 5, 8, 10, 20 years. So, iba yung strategy doon sa, ay, baka kailangan ko ng pera in 3 years. Nag-iipon ako pa down payment ng kotse, in 2 years gusto ko makabiipon. Iba yung strategy doon. Iba rin naman yan, ay, kailangan ko magbayad ng tuition in 6 months. O kailangan ko magbayad ng renta. Iba naman yung strategy doon. So, yung needs mo, yung objectives mo, tawag namin diyan, yan ang magdedetermine kung ano yung dapat na strategy na gagawin mo. So you'd say, you save 30% out of your income. Yung 30%, divide mo pa yan. Ito yung Yan, pang long-term ideally, ko, no? ito yung So- pang mid-term, ganon. Pwede rin i-divide mo or pwede rin sequential. Like, unahin ko muna yung emergency fund ko. Kasi emergency funds ko, Pinaka-importante, urgent yan eh. Ang requirement, ang suggestion ko is 3 to 6 months of your monthly expenses. Okay na si DJ Chacha. 50 million kay Chacha, ganon. Kaya Lagyan mo na- kinumpit ko na eh. Paano daw ang emergency funds? 3 to 6 months. So, kunyari, gumagastos Of your ka ng income. 50,000 a month. Yan ang monthly expenses mo. Kaya problema, pag di nila alam magkano ginagastos nila eh. Oo. So, balik pa rin tayo. You should know how much money comes. Hindi, yung madami ko iniisip, yung monthly expenses ko. Sorry, ano nga sinabi ba mo yung monthly expenses? Kasi, So far, alam ko pa naman. you Yan. tend to spend, pero you don't really, believe na ako sa mga tao, I used to do that, pero ngayon, do that. Nakabase ako sa credit card, tapos ina-add ko na lang yung iba. Pero yung mga labas ng credit card, hindi ko na masyado May petty cash, Hindi mo na namomonitor. Pero minsan yun yung leaking eh. Yan na nga, yan. So, basically, parule na natin. Alam mo, may pera pumapasok, kailangan alam mo yung pera lumalabas. Ibig sabihin, Dapat consistent. money come Dapat in, talaga, alam mo yun. and alam mo rin yung money going out. Basic accounting. Every day yan. Di naman, Hindi naman, siguro every Di month, naman no? siguro. At least No, on a I mean, you monthly have to track average. your gastos every day. Well, lahat more or less. basta lahat na lumalabas. Kasi minsan, Starbucks here, Starbucks there, Starbucks, bungoy ka Kumbaga- na pala nag-Starbucks. Diba? Kasi feeling mo, wala na so naman to eh.
para sa business, merong petty cash. Meron yung barya lang. Okay lang yun. Wala Kunyari, yun. meron kang gano'n. Let's say, si DJ Chacha. Yung 1 week kung ganyan, yung mga small, 5,000 a week on the small things. Okay na yun. Okay na yun. So, yun na yung budget mo for that. Okay. Otherwise, kasi kung di Safe siya ako. matrack, hindi ka makasave. Safe Diba? ako. You cannot save what you cannot track. True. Basta yung monthly na importanteng gastos, pagkain, kuryente, ito yung mga Alam mo, na dapat natatrack. so basically- kasama din ba sa tinatrack yung halimbawa lalabas kayo, kakain? Kasama yun dapat? Ako basically, nilalagyan ko siya ng budget for that. Kasi hindi mo pwedeng wala. Yeah. So, tama. dalawang klase expense mo eh. A need and a want. Mga travel mo, ganun. Siyempre yung want, hindi naman pwede. If you're married, hindi naman pwedeng ganun. Hindi pwedeng, sa kasama mo, day tayo, fishball lang. Di ba? Hindi pwedeng araw-araw ganun sagot mo, di ba? So, may ganun yun. Ako, as a parent, I have 4 kids and now I have grandkids. Kasama sa budget ko yung annual trip vacation namin yun. So, pine-prepare ko yan. Prepare ko yan. Kasi ayoko nagugulat ako na, ay, wala na akong pera. True. Ang pangit ng Tayo. feeling na yun eh. Especially if hindi you've ka- been there. May stress yan eh. Parang, yeah. May stress. Ayaw mo Matulog. mabawasan nga lang natin ng konti yung ipon natin. Yung pag Kabado kumain na ka sa eh. savings mo kasi Yan. napa-overspend ka. Yan. So now you have to pull out funds from And funds that's why it's important to be able to track. Now, alam mo rin dapat na tao ka rin lang naman, di ba? Gusto mo rin naman nag-enjoy. So, lalagyan mo ngayon ng budget yan. So, example, every month, meron kang date budget. Every year, meron kang travel budget. luho mo, whatever it diba? is, luho budget Lalagay mo mo. na yan. Shopping so, budget. makita mo siya from a perspective, ay pwede. Tapos yun na papasok mo yung term, in 3 years, sabihin mo sa wife mo, bili tayong uli ng kotse. Diba? So, hindi pwedeng, ay, bili ng kotse bukas, ganyan. Diba? So, hindi natin pwede gawin yun. So, ano yan, dangerous yan sa finances. May sinasabi ka kanina eh. Ano yun? Emergency fund. Kung magkano yung... Gastos mo, let's say, lagyan tayo amount. 50,000 Kung naman. kunyari, 100,000 100,000 a gastos month. mo per month. Ang maganda niyan, meron ka at least 300,000 pang backup. Why? Na nakatabi lang yun. Nakatabi lang. Hindi mo Okay, gagalawin okay. Pwede yun. yan. Then napapasok, digital savings Depende mo, kung mga ganyan magkano na. gastos nyo guys ha. So halimbawa, 50,000 times 6? 3. Times 3 to 3. 6. 3 is the minimum. Pero better yung 6 6. and 6. Bakit mo kailangan to? Unang-una, Sam, That's nice. may nangyari sa'yo, emergency, may kukunan ka, mugot ka, mawalan ka ng income, 3 buwan mabubuhay ka. Diba? Merong medical emergency, merong something, meron kang huhugutin. Correct. Ang problema ng mga Pilipino, ang hugot, puro damdamin kasi, walang wallet. Oh, yun. Yan tayo. Yan tayo. Galing mo Yan siya tayo eh. Yelatang may apo ka na sa nobyo ata. Ang hugot ay puro feelings. Oo, wala. Dapat wallet din. Yan, oo. So, yan yung kasi based line yan coin mo. So, you have to start with that. Kapag may ganun ka, medyo sabihin ba natin nasa safe side ka. Halimbawa kung yung gastos mo times 6 months, may nakatabing emergency fund, medyo safe na ba yun? Ibig sabihin, unang-una, may discipline ka. Kasi para magawa mo yun eh. Kasi discipline talaga yan eh. Diba? Sobrang disiplinado nito. Alam mong ano Pasok na to. na pasok ako sa tayo, mga. Pasok eh. Oh. So, meron ka ng beka. Ngayon, yung excess niyan, nakatabi na. Let's say 600. May 600 na ako. Nakatabi na yan. May pera na ako. Meron na akong extra 600. Kasi, ang disiplina, yan ang lalaruin natin ngayon. Sana nilalagay yan. Investment. Yeah. I-invest na natin yan. Papasok na dyan, ano objectives mo, ano pa pinapreparan mo. Diba? Who do you talk to for these things? Yeah, for investment. Like for I mean, you have your friends, bili ka ng watch, Family. bili ka ng gold, bili ka ng bag, bili ka ng, pasok ka sa NFT, pasok ka sa crypto, pasok ka, I mean, it's getting to a point it's Sa sobrang dami overwhelming. niyang pera, litong-lito siya. Hindi, sinasabi ko, bili ka ng condo, yun yung pang-invest mo, paparent mo yan. Oo nga. Pero Problema talaga yan, Doon ka pala Sam. titira. Kaya nga marami. Tapos, makita mo magpo-post sa, sa TikTok nila, parang, kaya ba magturo ng investment sa akin ito? Mga ganun bagay. No? So, may credibility issue din yan. Correct. And Kung some of sino them yung pakikinggan mo. Kasi some of them nagbebenta lang ng produkto. So, may mga ganun downside. Kaya nga, nag-waiver na ako kanina sa start pala ng episode na to na hindi to We're not sponsored. selling anything here. Sponsored by That's why tayo, yung those who kaya na nila, you start also doing financial education yourself.